Ayan mga katiwala, minabalik po kita digdi sa tuyang programa na Perspektibo. Sa giraray nakatuto po kamo sa Veritas Legazpi 1008. So sarong headset ang day naggana. Ini okay na ini. Ayan. So natapos kita digdi mga katiwala sa tuya po na pinagasasabi na ang vote buying is rampant taman giraray. And ang offenders bako sa na po so nagpabakal o bako sa na so nagbayad sa imo na butuhan siya. Offenders may include both winners and losers as well as those who sold their votes, no, sabi ni po kang COMELEC. And aram po ini mga katiwala kan mga voters, and they pwede na mag-argue na sabihin sa nangayon niya to na parang niya pinag-ako ni, no, so karahayan kan kandidato, no, o kaya kinuami sa nangaya so talagang para sa muya ta nagkukuaman ngaya pala nagkukuaman iyan sa public fund, so binabalik man sa samuya, no. So but we must understand that one cannot correct a wrong with another wrongdoing. Maski na nga po mga katiwala, nakigwa po ba kita ki International Observer missions, mga hali ni sa iba't ibang country sa Europa. And pinag-deploy sinda, no, ki hundreds of foreign observers. And independently nag-confirm ini na mga mga observer na ini ki at least 18 cases of vote buying. And pinag-report kan mga foreign observers na nagre-range ngaya sa 150 to 5,000 in cash or in kind. Ano po? And ang vote buying is most prevalent in impoverished areas controlled by political dynasties. Pero sa report man kang COMELEC, sabi ninda na ang amount nagre-range, no, from 50 hanggang sa 10,000 pesos. Actually, pinag-remind kang COMELEC sa kang May 11, ano po, na ang PNP, ang sa tuyang mga pulis, authorizing na mag-carry out nin warrantless arrest sa kiisay man na nadakop kay digdi sa act of buying and selling votes, no. Di ko aram po kung anong update kay ini, no, kan PNP. And kung saro ini, no, sa dakulaon na problema kan sa tuyang election process, ano po, and this will only get worse pag 2028 general elections na kung saan mas igwanin higher positions that are at stake, no. Pangantulumang katiwala na nahihiling niya to na very rampant, no, kang mga nakaaging eleksyon kang 2022, no, na kwenta na po ini na observed na ano ini pinagsasabi ko po, disinformation, no, so mas popular na inapod niya to na fake news. Kung ang sarong tawo, unless na ang sarong botante, very discerning sa iyang choices, kan sa iyang leaders as in candidates, sureball na manggagana itong mga kandidato na may command sa well-funded troll armies. Nga tata problema ini mga katiwala because troll armies can shape and distort public opinion rather than those with the best platforms and principles. O kaya man so mga tao na igwa talaga nin puso na magserbi. Medyo makamurumundo ining siring kay ini po na problema, no? And sabi nga ni kaniba na mga experts na ang disinformation ngaya is the single biggest danger facing the electorate.
Mas malala pa ngaya ini duman sa guns, goons, and gold kay itong mga panahon. No? Ang pinagsasabi niya ito mga katiwala na fake news. No? Although na topic ta naman ini before, mas marikas ini na maglakop. Unlike kan mga headlines, ang fake news di man nagkukurahaw. Mina duruman pati ini sa mga Facebook chats, sa mga Viber groups, mga TikTok, mga trends. Garibaga ang imahin kay ni, garibaga official looking advisories. O kaya pinaghiheras ki mga anonymous accounts na pinag-aarog sa mga script kang mga legitimate na mga government offices. An makamurumundo digdi, iyo nakitang mga Pilipino ta very social media addicts kita. Mas pasil ang pag-sow, ang pagtanom, nin pagdududa, kalibungan, asin agenda. No? For example, kay ini mang katiwala, no? Just days before kay ining election na nangyari, nagluwas so fake news na kinakipuhan daki national ID, no? Para sa pagboto. Naging viral ini. Nagpaluwas pa nga ni su COMELEC nin official denial. As in, pinag-clarify paninda na warang ID ang pinagre-require ta nga ni magboto. Provided na sa imong pangaran, yaon duman sa computerized voters list. Pero sa hindi mang katiwala sa mas dakulang problema, hali duman sa mga fabricated na mga advisories, no, na nagsasabi na ang election ngaya, no, pinag-move sa May 10. Sa mga post manunungod sa sala ngaya ang pinagluluwas na detalye kan vote counting machines. Ang disinformation na mga operations are in full swing, no? Lalong-lalo na kapag nagabot ang burotohan. So this is massive and coordinated campaign. Tangani na mahali ang credibility kan elections. Pero bako ito ang pinakamalala. No, ang pinakamalala, so nangyayari sa kaisipan nyato na mga botante. May conditioning na nangyayari. No. Sabi kang COMELEC, troll farms were being used on us and the information spread by Autobots are also being used on us.